Cancer Journey Sharing in the Face of Remission, Breast Cancer, to be presented by Zenaida Cabral. Hi, I'm Zenaida Legaspi Cabral, breast cancer survivor for 7 years, stage 2. It happened early 2018 nang mangati yung breast ko, right breast. Tapos siguro mga a week after, parang may nakapa ako na matigas na bagay sa aking breast. Ngayon, pina-check up ng anak ko, sinama niya ako sa kanyang OB-GYN. Tapos yun nga, pina-ultrasound, mammogram. Miyak ako noon, napakahirap tanggapin. Pero sabi ko nga, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makapag-alaga ng mga apo ko. Pero sabi nga nung OB-GYN ng anak ko, naku mami, sabi niya, makapaghahatid ka pa sa school ng apo mo, sabi niya. Totoo nga po kasi pregnant yung eldest daughter ko noon nung sinama niya ako sa OB-GYN niya. Tapos ngayon is magsa 7 years old na yung first apo ko. Sa una talaga nung nalaman ko na kailangan kong operahan, iyak na ako ng iyak noon. Kaya lang wala akong nagawa kundi patanggal yung mass sa aking breast. At yun nga, November 14, 2018 nung inopera yung mass sa aking breast. Tapos 2 weeks after, lumabas yung biopsy. Sinikreto sa akin ng mga pamilya ko. Matagal bago nila siguro before Christmas, no, sinabi nila sa akin. Talagang iyakan kami mag-anak kasi pati nga ang Diyos tinanong ko bakit ako. Wala naman akong ginawang masama, wala akong inagrabyadong tao. Pero yun nga, na ko sa Panginoon na ang lahat ay may dahilan kung bakit. Tapos yung nalaman ko nga dun sa ospital na pinag-operahan ko na stage 2 yung aking cancer. Nag-seek kami ng another second opinion. At yun nga, siguro talagang itinuro kami ni Lord Jesus sa Manila doctors para makita namin at makapagpa-check up kami kay Dr. Reynaldo Hoson. Yun, chinek up niya. Yun nga, inano niya kung kailangan kong radical mastectomy or tapyasin lang yung pero pinili ko na yung patanggal yung aking right breast para sigurado. Awa naman ng Diyos, sinuwerte kami dahil laking pasasalamat ko, napakabait ni Doc. At siya rin na nagturo sa akin para tanggapin ang bagay na to. Kasi nung una kong malaman na meron akong cancer, ayaw kong malaman ng mga ibang tao na meron akong sakit, na may cancer ako. Kasi hindi natin maaalis na yung iba matutuwa, yung iba malulungkot, na ayaw ko kung malalaman na mapag-uusapan na may cancer ako noon. Pero yun nga, ang sabi sa akin ni Doc Hoson, yung acceptance ang kailangan. Mula noon, talagang inano ko yung sarili ko na tinanggap ko na siguro nga talagang may dahilan si Lord. Kaya nangyari sa amin to. Pero pinaliwanag din sa akin ni Lord na yun nga, nasa lahi namin. 3 na kasing auntie ko ang namatay, tsaka isang cousin ko, breast cancer din. Tapos yun nga, nung January 2019, nagpa-opera na ako kay Doc Hoson ng radical modified mastectomy. At hindi ako nag-chemo, niresetahan niya ako ng tamoxifen. Until now, for magsa 7 years na po ako, tamoxifen pa rin ang aking iniinom. Talagang malaking bagay din po ang pag-attend ko sa pag-pep talk kasi yung anxiety ko,
yung fear na baka mamaya mamamatay na ako, ganon. Dahil nagkaroon ako ng na lumaban sa sakit na to. Napakahirap kasi last year din, last year, na-detect din ng sister ko na meron siyang maliit na mass sa kanyang breast. Yun nga, nung pina-opera niya, tinanggal na din yung niya kasi stage 2 ang niya. Sabi ko, ang dinadasal na lang namin na magkapatid, sana huli na kami sa pamilya namin na magkaroon ng cancer. Huwag na lang sanang madama yung mga anak namin, yung iba pa naming kapatid. Ang anxiety talaga malaki ang ikalulugmok ng isang tao kung pananatilihin natin sa ating puso ang takot, ang anxiety, kailangan talaga natin manalig tayo sa ating Panginoon na yun nga, na ang lahat ay may miracle, may milagro o ano pa man bagay ang dapat nating malalaman kay Lord. Salamat din po sa pamilya ko kasi hindi nila ako pinabayaan, sinuportahan nila ako. Ngayon hindi na po ako takot na ipaalam o ipagsabi sa mga tao na may cancer ako kasi tanggap ko na po dahil yun ang natutunan ko kay Doc Hoson. Yun lang nakakaluwag sa dibdib ko, hindi katulad nung dati, ayaw na ayaw kong pinag-uusapan, ayaw ko na meron akong maririnig na pinagchichismisan. Siguro, sabi ko nga kay Lord, patawarin niya ako kasi nasisi ko rin siya kung bakit ako pa ang binigyan niya ng ganitong karamdaman. Sana na lang wish and pray ko na yung katulad ng mga member natin ng sa Cancer Crusaders, katulad nila Ma'am Radis, na sana humaba pa rin ang buhay ko, maano ko rin yung mga 20 years o 30 years pa na maging survivor ako. Ang mapapayo ko lang po sa lahat ng may cancer, manalig lang po tayo na nandyan ang Diyos at mayroong himala na hindi niya tayo pababayaan, basta nananalig tayo sa Kanya, yung pamilya natin. Yun lang po ang importante. Enjoy life para at least wala tayong pagsisihan, dumating man ang panahon na talagang yun na yung kukunin tayo ng Panginoon or what. Thank you. Merry Christmas to all.